At again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblikal ayon sa Biblia at referensya. 10 minutes, Brother Yesomar. Your time start now, bro. Yes, maraming salamat, Brother Rush. So, dahil 10 minutes lang, hindi ko na po patatagalin, no? Pero bago ko po umpisahan ang akin pong inihanda na tawag dito na argumento, mga kapatid, gusto ko lang paalalahanan ang lahat at si Brother James, no, ayon po sa filosofiya, no, na the term exists because of the reality and not the reality exists because of the term, no, kasi baka umabot mamaya sa technical na tanungan, at least alam nyo na mayroon pong mga bagay na huli ng pinangalanan pero yung pinangalanan ay andyan na. Like halimbawa, Trinity, we both Brother James believe in the doctrine of Trinity, although the term does not exist una doon sa manuskripto, no? Pero parehas naming pinaniniwalaan na ang pinapatungkulan ng salitang Trinity ay nasa banal na kasulatan. So in same manner, ganun din po ang aking gagamiting argumento ngayon para hindi po itanong ng letra por letra kung saan mababasa ang salitang mga gagamitin natin. Alright? So again, patutunayan ko po na ang katungkulan po ng Santo Papa po natin na nasa Roma is biblical po ito, mga kapatid. Pero siyempre, para maunawaan nyo at dali nyong malaman na ito nga ay biblical, i-representa ko muna sa inyo no, kung ano ba ang pinanggalingan ng salitang Pope at ano ba ang napakasimpleng kahulugan nito para madali nating maunawaan na biblical nga no, ang nasabing termino. So, gagamit tayo ng referensya kasi according po sa reference and Bible ang atin pong pagpapatunay. So, dito po sa Britannica, no? Britannica Encyclopedia, Pope, no? Ang kanya pong napakasimpleng pagkahulugan ito lamang po. Ang Pope po sa salitang Latin is Papa, no? Na nagmula po siya sa salitang Griego na Papas, no? At ang napakasimpleng translation lamang po niyan is Father or Ama. Ayan. So, para hindi na po kayo mahirapan, pag sinabi pong Pope, yan po is Ama ng pananampalataya, mga kapatid. According po yan sa Britannica. Right? Alam naman po kasi natin na sa history po ng banal na kasulatan, sa unang pagtawag pa lang ng Diyos ng kanyang bayan, mga kapatid, pumili na siya ng isang ama para sa kanyang bayan, no? Bagkus si Abraham, tinawag na niyang Father of many nations, no? Kung babasahin po natin sa Genesis 17:5, gamitin po natin ang magandang balita, Biblia, no? Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa King James Version pala, no? Ang official na Biblia ni Brother James. So ito po ang ating mababasa. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, meaning, for a father of many nations have I made thee. Yan po si Abram na ginawa pong Abraham ang kanyang pangalan dahil siya po ay magiging ama ng lahat ng mga bansa. At alam niyo ba, mga kapatid, na sa panahon ni San Pablo, yung katungkulan po ni Abraham bilang isang Father of many nations ay tinawag po niya yan na spiritual father, no? In Romans 4:12, the Living Bible Translation, ito po ang ating mababasa. And Abraham is also the spiritual father of those Jews. Ayan, napakalinaw po, no? Tinawag ni Apostol na Pedro ang kaniyang katungkulan bilang Father of many nations as Father or spiritual father. So yan po, no, ang napakasimpleng kahulugan ng salitang Pope, meaning Father or spiritual father or ama ng mananampalataya. So at least nalaman nyo na ngayon na the Pope is very biblical as the Father of many nations or the Father of all faithful. Tingnan naman natin ngayon ang katuruan ng simbahan. Ano ba ang katungkulan ng isang Papa or Father of the faithful? Okay, so tingnan natin ang katuruan ng simbahan according po dito sa atin pong
Catechism of the Catholic Church. Sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, paragraph 882, ito po ang nakasaad. The Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor, take note niyo po yan mga kapatid, ang Papa na nasa Roma ay siyang successor ni San Pedro, is the perpetual visible source and foundation of unity, both of the bishops and of the whole company of the faithful. So ang Santo Papa po ang tumatayo o sumisimbolo no, sa pagkakaisa sa lahat ng mga kaobispuan at sa buong iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo. For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ. So ito po ang pinakatungkulan, the primary office of the Pope is being the Vicar of Christ or kahalili ng ating Panginoong Hesukristo. So ano ba ang kaniyang kinahalilihan no, sa ating Panginoong Hesukristo? As a pastor of the entire church. Yan pala, no? Siya ang pastor or tagapakain, tagapangalaga sa iglesia na itinatag nating Panginoong Hesukristo. Has full supreme and universal power over the whole church, a power which he can always exercise unhindered. So yun po ang ating pong nabasa according po sa katuruan ng simbahan, mga kapatid, na ang Santo Papa bilang successor ni Apostol Pedro, siya po ang leader of the church na sumisimbolo sa pagkakaisa. Lahat ng under sa kanya is kinikilala siya bilang head of the universal church as the visible head of Christ Church, mga kapatid. At ang pinaka-primaringan niya, nakatungkulan is being the Vicar of Christ or kahalili ng ating Panginoong Hesukristo, meaning tagapangalaga sa tupa ni Kristo at tagapakain sa tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, biblical ba ang katungkulang ito? Well, mga kapatid, tingnan natin at kayo po ang humusga, no? Alam naman po natin ng ating Panginoon. Maraming salamat, Mr. Moderator, na si Simon Pedro ay tinawag ni Panginoong Hesukristo bilang una sa mga apostol, Matthew 10:1-2. At sa 21:15 hanggang 17 po, mga kapatid, ng Juan, no, mamadaliin ko na lang kasi 3 minutes na lang, si Pedro po ang binigyan ng katungkulan na magpakain at mangalaga sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga tupa. Ito po ating mababasa, no? Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. So, meaning to say, ibinigay ni Panginoong Hesukristo ang kaniyang tungkulin sa pagpapakain sa kanyang mga tupa kay Simon Pedro. At dito sa 16, gayon din. Ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, sabi ni Jesus uli kay San Pedro, alagaan mo ang aking mga tupa. Ayan, pinaalagaan ang mga tupa ni Panginoong Hesukristo kay San Pedro. Gayon sa ikatlong pagkakataon, ganon din ang sinabi ni Panginoong Hesukristo kay Simon. No? Dito sa bandang ibaba na lang, didiktahin na natin, sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Sa hirim niya, mga kapatid, napakalinaw dito, na ang tagapakain ng tupa ay isang pastol. Pastol, no? Isa siyang pag-alaga ng kawan. At kung titingnan nga natin yan sa New King James Version na salin, ang isa pong pastol or pastors ay leader of the flock. So, bilang leader sa San Pedro, no, siya po ang tinawag ng ating Panginoong Hesukristo na maging leader ng kaniyang flock, ng kaniyang kawan, tagapangalaga or pastol, si Apostol Pedro. At meron ba siyang dapat kahalili? Yes, si San Pedro rin po ang nagsabi niyan sa Gawa 1:20, ito ang sinabi ng Apostol na Pedro, mga kapatid. Sinabi pa ni Pedro na susulat sa Aklat ng Mga Awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at wag ng tirahan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Anong uri ng tungkulin na yan na pinapagampanan sa iba? Kung babasahin natin sa official na Biblia ni James, ang King James Version, yan po ang 30 seconds. bishopric. No, sabi dito, his bishopric let
another take. Kaya, based po sa paliwanag ng simbahan, ang katungkulan ng Papa bilang kapalit ni Pedro at Vicar of Christ na babasa ayon sa Biblia. Maraming salamat at yun lamang po ang ating pong presentation. Handa na po tayo, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Yesumar ng Roman Catholic. Actually, gusto ko talaga yung Yesumar kaysa sa Brother John Ray. So, kapatid, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Unang pagtatanong ni Brother James ng Baptist. Bro, your time start now, bro. Okay. Maraming salamat, Brother Yesumar, sa mga puntos mo. I have listed at least 6 points. Bro Rush, wait lang, Bro Rush. Wait lang bro. Medyo mahina yung... yun nga sanang iano ko sana, medyo mahina yung mic niya. Pwede ilapit yung bibig mo, bro, sa mic, bro, para medyo lumakas. Ano nga natin, bro? Ayan, okay na? May ilalakas pa ba yan, bro? Natin na. Sige, Ay, bro. okay na? Tingin mo. Yan, much better yan sa una, pero Pero narinig naman. Oo, kung kaya mo pang ipalakasin yan, mas sige, maganda, bro. So, proceed ka, bro. 7 minutes, bro. Sige, as long as naririnig naman siguro. Yes, bro. So, I have listed at least 6 points, no? 6 points na narinig ko, sinulat ko. Dito ko pinakauna mo yung Britannica na Pope. Ang sabi kasi doon, Pope, Papa, ay premise muna to, sa tanongin kita dito. Sabi kasi dito, Pope, from Latin, Papa, the title since about the 9th century of the Bishop of Rome, the leader of the Roman Catholic Church. Ayon po ba kayo dyan sa impormasyon sinabi dyan? Yes or no? Yes, sinasangayunan ko yan, Brother James, na ang salitang Pope from Latin, Papa, from Greek, Papas, at ang simpleng translation sa English is Father. Yung sinasabi mong about 9th century of the Bishop of Rome, yan po ang lilimita sa tungkuling Pope sa Rome, Bishop of Rome na lang. Next question. No? Yan. Okay po. Second question, so sumasang-ayon kayo, sa makatuwid sumasang-ayon kayo, tama itong impormasyon dito, the title since about the 9th century. Ang titulo ay since mula pa noong 9th century. Tama ba itong impormasyon na ang title is since 9th century? Tama ba? Yes or no? Tama yung title, pero hindi mo nauunawaan. Ipapaunawa ko sa iyo, kapatid, no? Para maunawaan mo. Ang sinasabi ditong since, magmula noong 9th century, yung title na Bishop of, yung Pope is limited na lang siya sa Rome, the leader of the Roman Church. Kasi sa 3rd, 5th century, ginagamit siya sa lahat ng mga kaobispuhan, bro. Even sa mga kaparian. Kaya nga, Father, Ama. Next Lahat question. ng pare is Ama. Next question. Okay. Kasunod ng sentence, kasi dito muna akong focus. Kasunod kasi doon, sabi doon, it was formerly given especially from the 3rd to the 5th century. Tama po bang informasyon na it was given, the term was given from 3rd to 5th century? Tama po ba? Sangayon po ba kayo dyan? Tama po yan, kapatid. Given, ibinigay ang titulo na yan sa lahat ng kaparian. At nag-umpisa nga yan sa panahon pa ng mga apostol. Kasi meaning ng Pope is Father. Lahat ng pari is Father. Judge 17:10, a priest is a father. A father is a Pope. So, binigay siya sa mga titulo na yan sa Next question. 3rd to 5th century. Okay, Next salamat. question. I-confirm ko na ha. Before ako proceed sa panitong question. So, sa makatuwid, sang-ayon ka sa impormasyon dito, it was from the 3rd to the 5th century. Sang-ayon po ba kayo? Yes or no? Yes, bro. Sangayon nga kasi the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Ang term huli na, pero yung pinangalanan nandiyan na. 1st century, ginamit yan sa mga kaparian. Ama ng pananampalataya sila. Even simple, sinabi niya, ako ang inyong ama sa pananampalataya. So, the term exists because of the reality, not the reality Next exists question. because of the term. Next question. Okay, next question. Next answer. Sa 5th point, sinulat ko, ginamit mo ang CCC 882. Yes. Ang sabi doon,
kasi doon, the Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor. Hmm. Ang question ko dito is ganito, no? Ang question ko ganito. Kung sabi mo na ang Pope ay nag-umpisa sa mga apostol, sino sa mga apostol ang Pope na may title na Bishop of Rome? Sa mga apostol, sino sa kanila? Wait lang. Teka lang muna. Proceed lang. Sino sa kanila, sinong pangalan sa 12 apostol sa New Testament na Pope at ang title ay Bishop of Rome? Sino? Okay, because ang tanong mo sa first century, doon sa panahon pa nila, doon sa pagkatalaga sa kanila, wala pa doon ibinigay. Kaya nga, dito sa binasa natin na reference, ibinigay ang titulong Rome o Bishop of Rome, 9th century na. 9th century na, ibinigay siya sa Papa sa Roma. Again, the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Next question. Okay, salamat. Thank you po. So, confirm ko lang, tama yung sagot mo na hindi pa ibinigay sa New Testament sa sino mang apostol sa 12. Tama yung sagot mo? Yes or no? Yes, kasi nga, the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Sa panahon na itinalaga sila ni Panginoong Kristo, bro, hindi pa sila pinapakalat sa buong mundo nung nang pag-take over ng church, doon na inilipat sa Roma ang simbahan at doon nag-take over ang pagiging Bishop of Rome. But again, the context is there. Next Magiging question. ama ang isang Next obispo. Next question. Okay. Thank you po. No? Siguro I'll proceed to the next point sinabi mo dito sa list. Ginamit mo si Abraham sa Genesis chapter 4 at sa 17 at sinulat ko naman kasi kanina. Ginamit mo siya, Abraham as spiritual Jews, father of the Jews. Ang question ko po dyan, kasi ang paksa natin po, o Papa, katungkulan. At tanong ko po, Roman po ba si Abraham? Yes or no? Ano yung, sorry bro, di ko na narinig yung huli mong sinabi. Ano yun bro? Time stop. Okay, Confirm lang, paulit lang. Sige. Okay lang. Sige. I-request ko na lang po. No? Ginamit po kasi kanina ang Genesis 17 at saka yung Romans chapter 4 referring to Abraham as father of the Jews or spiritual father daw. Ang question ko po, since ang paksa natin about papacy, the question is, si Abraham ba Roman Pope? Yes or no? Okay, si Abraham ba is Roman Pope? No! Ginamit ko si Abraham para patunayan na mayroong tinatawag na spiritual father kapatid. Pope is spiritual father. Ang Papa is ama ng mananampalataya. So, kung mayroong spiritual father noong unang panahon, hindi malayo kapatid, sa New Testament mayroon din tatawaging spiritual father at yun po ang Bishop of Rome. This will be my last question regardless kung may time pa ko wala kasi yung pinakalas mong I think point dito about Simon Peter. You use Matthew chapter 10, you use chapter 21, I think if I'm not mistaken. Si Pedro tinawag ni Kristo para magpakain ng tupa. My question there is, kasi ang paksanga natin, Papa, ang tanong ko dito, si Pope po ba, si Pedro po ba ay Roman Pope? Yes or no? Yes, dahil siya ay nakarating sa Roma. Time. So, ayan, maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Brother James ng Baptist mga kapatid. At by the way, sa mga ating mga bagong pasok dyan sa ating debate, ang topic ngayon ay patungkol dito sa patutunayan na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at referensya. Affirmative natin mga kapatid, yung tinatanong kanina. At negative naman mga kapatid, yung bibigyan ko ng 10 minuto sa una niyang pagpapahayag. Brother James ng Baptist, your time start now bro. Okay. Thank you so much sa mga kasagutan po ng ating kaibigan mula sa Catholic. Kaya salamat sa pag-moderate. Ngayon, gusto ko lang i-address yung kanyang points na ating sinulat para be sure na ma-address ko yung lahat. First point, term exists because of the reality. May mga bagay na di pinangalan, pero ang pinangalan ay doon na. Wala naman tayong tutulan, no? Kasi yan naman ang isa sa mga logical reasoning. However, doon sa papacy kasi, yung specific na papacy, hindi ito papasok diyan sapagkat una-una ang papacy, no, ay may sistema.
ang papacy, no, may sistema yan. Siya ay successor of Peter. At tinatawag siya Roman Pope sa CCC 882. Yan ang sistema niyan eh. Ngayon, kung yan ang sistema niyan, no, mapapatunayan ba yan sa Biblia? Na mayroong successor ni Peter na tinawag na Roman Pope. Roman sa Vatican siya, sa Roma siya. Wala ho. Ang sabi niya, wala pang ibinigay sa kanila. Ang tanong ko lang, sino po ang Pope? Kasi it refers to the Roman. Wala pa daw ibinigay. Ba't wala pang ibinigay? Dapat meron. Dapat meron. Sabi mo, wala. So, yung first point, hindi magandang argumento to. Na hindi siya applicable sa papacy. Sa papacy, hindi akma ang 882 sa logic, sapagkat wala ang kanyang turo, wala ang kanyang sistema, wala lahat. Wala pa daw ibinigay. Kailan ibinigay? Sabi niya, 3rd century to 5th. Oh. Tanong, sino nagbigay? Kala ko ba si Kristo? Ba't iba na? Yun. On second point, Britannica Pope, Papa in Latin, from Greek Papas, Father Simple Translation. Yan. Roman Pope, pinakalagay doon. Again, walang Roman Pope na binoto ng cardinal ayon sa Code of Canon Law. Merong College of Cardinal ang batayan sa pagkakaroon ng papacy. Kasi binuboto ng College of Cardinals, nakalagay sa Code of Canon Law at sa Catechism din yan. Sa Canon Law, tingnan ko lang sa Code of Canon Law. So based sa Code of Canon Law, this is the Roman Code of Canon Law. Dito tayo magbabase sa sistema, tingnan natin. Ang sabi kasi dito, sa number 336 ng Code of Canon Law, Article number 2, the College of Bishops, Canon Law 336, the College of Bishops whose head Supreme Pontiff. Sa ibang translation ay College of Cardinals. Ang question dito is, si Pedro ba ay head at meron bang College of Cardinals? At head at pinangunguluhan ng head as pontiff daw, Roman Pontiff. Wala ho. Wala yan sa Biblia. Kaya una-una, paksa natin, Biblia dapat eh. Okay sana kung mapasa mo ang Biblia bago ka pumunta sa reference, wala naman kayo tutun dyan. Pero sa Biblia, dapat isurable mo na meron. Di wala eh. Sabi mo kanina, wala pang binigay. Di walang batayan sa Biblia. Ngayon, so, third point, second point, wala na eh. Iba na. Third point, magandang balita ni Abraham, Father of Nation. No, Abraham was not a Roman Pope. Sabihin natin, spiritual father siya sa faith ng mga Hudyo na ang Moses at yung mga Hudyo na mga ni-reserve ng Diyos for the sake of the gospel. No? Father siya doon. Hindi si Pope ang father ng ganon. Hindi si Pope ng Roman Pope ang may ganyang katungkulan. Si Abraham yan. So, hindi ito lusot. Ang third point ay hindi applicable sa Roman Pope nila. Fourth point, ganoon pa rin kay Abraham pa rin din namin. Again, hindi pa nilalabas na kay Abraham yan, hindi naman sa Roman Pope yan. Number 5, yung Bishop of Rome, Peter successor, unang-una, si Abraham, hindi Peter successor. No. Pangalawa, walang apostol na successor ni Peter. Kasi based sa list ng inyong papacy, ang claim ninyo, ang successor ni Peter, si Linus eh. No. So walang apostol na sumunod sa successor ni Peter as Roman Pope. At Roman daw si Peter, pumunta daw sa Rome. Ang sabi ng website ninyo, ang sabi ng inyong Catholic.com, there is no evidence that Peter was in Rome. A key premise, according dito sa Catholic.com, sabi dito, a key premise of their argument is the assertion that Peter was never in Rome. It follows that if Peter was never in Rome, he could not have been in Rome's first church. Yan ang sabi. Hindi daw mapapatunayan na si Peter ay nasa Rome. Yun yung nakakalungkot dito. Sapagkat sinabi ng kanilang mga lathala na pumunta siya sa Rome. Ang sabi doon sa baba, sa Catholic.com, was Peter in Rome? Yun ang question. Ito ay galing sa Catholic website.
Sabi dito, but let us be generous and admit that it is easy for an opponent of Catholicism to think that Peter was never in Rome. At least if he bases his conclusion on the Bible alone. Oh. But restricting his inquiry to the Bible is something he should not do. External evidence has no be considered to. So wala dong basis na si Peter was in Rome in the New Testament. The word Rome occurs only 9 times in the Bible, actually 10 times in the Old Testament and 10 times in the New. And never is Peter mentioned in connection with it. Sabi na to ng inyong mga lakhala, hindi ko to sabi. Mga lakhala ninyo nagsasabi dyan. From Catholic.com, mga apologetic, mga apologists ng Catholic, if I'm not mistaken, mga Catholic yan. So paano ngayon, na si Peter ay Pope, wala naman siyang, hindi nang under sa kanya ang mga bishops tulad ng mga apostol. Hindi nga sila successor ni Peter. Pangalawa, never daw siya napunta sa Rome according sa mga Catholic sources. Not unless kung kukontrahin nyo ito, wala namang problema kung kontrahan ang inyong statement. Hindi naman namin concern yun. Concern namin, ba't kontrahan kayo? So number 6, Simon Peter, tinawag ni Kristo una sa Apostol John chapter 21, anything. Well, wala tayong tutulog sa mga talata sa Matthew 21. Again, hindi ito tumutukoy sa Roman Pope sapagkat si Pedro ay Hudyo. There's no evidence na si Peter ay Roman. He was a Jew. Malinaw yun sa Bible. Ang Roman lang si Paul. Kaya lang si Paul, hindi Pope. Yan. So, iba ang 6 points ng ating kaibigan at never napatunayan, kahit sa kanyang sagot ay pinatunayan din niya na wala talagang kapasiti. No, Abraham, not a Pope, sabi niya. Walang ibinigay sa New Testament. Wala rin. Roman Pope daw si Peter. Saan mo bubasa sa Biblia na Roman Pope si Peter? At ipakita mo sa inyong mga Catholic sources na si Peter ay naging Roman Pope sa Vatican. Give me your own source, kahit na 9th century mo ginawa, kahit kahapon mo ginawa, isite mo sa akin ang source na si Peter ay naging Roman Pope sa Vatican. Agree ako. Siguro aalis ako sa Baptist, may mabasa ho tayo, na si Peter ay naging Rome sa Vatican, naging Roman Pope sa Vatican. At binoto ng Cardinals College of Bishops sa Vatican. Pag meron, ay magandang ebidensya yan. Siguro, kakalabanin ko yung kapwa kong Baptist, lalayas ako sa Catholic. Hanggat wala, wala tayong patunay dyan. Yan claim lang ninyo. In fact, sabi sa mga New World Encyclopedia, according to the Catholic tradition, so the Catholic tradition is the only one claiming na si Peter ay first Pope. But according to the other history, kahit sa kanilang mga sources, wala daw talaga sa Rome. Yan yung magiging problem ninyo sa inyong claim na iyan. Last 2 minutes. Anyways, dahil natutulan na natin, and mamaya ko na ilalakad yung iba pa, mas marami patayin pang questions and all the sources, mamaya ko lang gagamitin. Not this ngayon, nag-iba natin lahat ng kanyang itinindig. Hindi po naging valid ang justification natin. Hindi po strong proof na mayroong Roman papacy na may katungkulan kuno sa Biblia. Baka sa referensya, makabasa siya from referensya, kahapon nila ginawa, o baka naman isang linggo nila pinablish, sige, basahin ninyo yung mga pinablish nyo, yung mga kahapon na pinablish, wala nang problema. You can go ahead. Diyan ba? I-off ko lang muna yung camera. Okay na yan, bro? Oo, okay na siguro yun, oras. Kumakatok lang. Pwede na kong magtanong. Okay, mga kapatid. So, Wait ko na po yung time. okay. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating negative stand, Brother James ng Baptist, mga kapatid. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Yesumar ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now, bro. Ay maraming salamat Mr. Moderator. Brother James, presko pa no sa yung laway ngayon, presko pa, hindi pa yan nabasa, hindi pa hindi pa nag-dry yung laway sa iyong bibig. Sinabi mo, aalis ka sa pagkabaptis kung may mabasa na si San Pedro ay naging papa sa Roma. Ano tanong ko dito? Paninindigan mo ba yun? Question. Na aalis ka panindigan ko yun pagkabaptis? na pag may mabasa sa... Kaya nga, paninindigan mo ba na aalis ka sa pagkabaptist kung may mabasa tayong referensya na si Pope ay naging papa sa Roma?
si Peter ay naging papa sa Roma? Syempre bro, alis talaga ako bro. Kapag ka bro, mapatunayan ng paksa na si Pedro naging Roman Pope sa Vatican, sa Biblia at sa referensya. Kaya kailangan makasama yung paksa. Pag wala, wala talaga. Sige, basahin mo. So ngayon, okay, next question. Objection mo na, Mr. Moderator? Kasi ang sinabi lang niya kaganina, Time Mr. stop, Moderator, pag may mabasang referensya, sabi pa nga niya, sa basahin niyo eh. Kahit nga hindi sa basahin namin para hindi bias eh. Hindi mo wala ka namang sinabi na kinakailangan mabasa ulit sa Bible eh. So sinabi lang, ulitin ko lang Mr. Moderator, ang sinabi lang niya kaganina, kung may mabasang Wait lang, bro. referensya. Yes bro, Wait lang, sige. ganito. Pag mag-o-object ka kasi, dito ka makipag-usap sa moderator. And then, Okay bro. gusto kong makita kasi kung ano yung ino-object mo. I think yung ino-object mo yung salitang sinasabi mo nga na dinagdag doon sa Yes, unang phrase. Mm-mm. So, oo. Okay. So, meron bang counter objection doon yung kabila or hahatol na ako? Meron din bro. Sige po. For his ano lang po, additional information. Pag sinabi ko kung sa reference siya, including po ang Biblia because Biblia is a reference. I did not say na hindi Biblia in the first place. Okay. Okay, so nakita ko na. So patungkol doon sa eto mga kapatid any observation, both side, hindi ko pinapakialaman yan as a moderator dahil hindi ako judge sa inyo. However, mga kapatid, lagi-lagi kong tinitingnan sa valid question, either ito ay siya ay nagsasabi ng totoo or hindi ba? So, ganun lang. So, dito mga kapatid, wala namang problem dito kasi magtatanong pa si Yesomar. At nasagot naman ni Brother James kanina. Proceed ka lang muna bro, Yesomar, sa tanong. Yes bro, okay. So hindi ko na ipagpatuloy yun kasi ibinago niya kasi ang ano niya statement. So sige, next question bro, Brother James, nung una mong sinabi, wala kang tutol, no? Na ayon sa tawag dito, filosofiya, no? The term exists because of the reality and not the reality exists because of the term. Sinabi mo yan. Ngayon, bakit mo pinipilit hinahanap sa Biblia ang salitang kardinal? Sorry bro, hindi ko pinipilit. Wala akong sinasabi pinipilit ko. Ang sinasabi ko lang, wala akong narinig sa akin na pinipilit. Ang sinasabi ko lang, wala yung 882 CCC na sistema na Roman Pontiff at Roman Pontiff head ng Roman Church. Yung mismong system na nakalagay doon sa ganung pananalita, walang ganun. At ikaw na mismo nagsabi na wala pang ganun ibinigay. So paano mo ma-a-apply yung pinangalanan? Next question. Wala pa pala ibinigay. Next question. So, babawiin mo yung sinabi mo kanina na walang cardinal sa Bible. Wala akong sinabing walang cardinal. May narinig ka ba walang cardinal? Bishop ang nasabi ko bro. Bishop. Sige, baka nakalimutan mo lang. Wait lang. Sumasagot pa. No. Okay, sige bro. Wala akong sinasabi na walang cardinal or bishop. Hindi yung sinabi ko. Ang sinabi ko, walang cardinal na bumoboto ng Roman Pontiff sa Matthew chapter 16 kung saan, John 31 kung saan mang verse. Wala yung sinabi Next ko question. na bumoboto ng Roman Pontiff. Okay. So, sasangayunan mo ba, bro, kung sasabihin ko sa iyo pag sinabing cardinal, ito ay tinatawag na College of Bishops. Mga obispo lamang ito. Sasangayunan mo ako o hindi ka sasangayon? Hindi ko sang-ayon doon sa aral ninyo. Pero sa informasyon na alam mo, for the sake of argument, sakyan natin yan. Ngayon, ang tanong ko, saan ngayon ang College of Bishop na bumoto ng Roman Pontiff na successor daw ni Peter? Sa Roma. Sa Roma kasi kayo naboto eh. Andun yung kaganapan eh. Sino sa panahon nila na gano'n na ginawa? College of Cardinals, mga apostol, college daw sila. Nagboto ng Roman Next Pontiff question. sa Roma, sa Vatican. Wala. Okay, next question na bro. Next question na bro. Okay, medyo hindi ako sangayon sa sagot mo no? Kasi parang ayaw mong maniwala pero sige na lang. Pero Question. next question bro. Pag sinabing mga kaobispuhan bro, na sinabihan ni Panginoong Jesucristo sa Juan 3:15 bro, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sasangayon ka na ang mga kaobispuhan binigyan ng halimbawa ni Kristo para tularan nila. Opo, yung paggawa ng mabuti, pagmamahal sa kapwa, oo. Pero yung magboto sila ng Roman Pontiff, walang ganun binigay si Kristo. At ikaw na mismo nagsabi, walang ibinigay na ganun. Mag-i-stick ako doon sa sagot mo. Walang ibinigay na ganun. Hindi yung example ni Kristo. Next question.
Next question. Salamat sa pag-apirma na binigyan ng halimbawa ang mga obispo na ng halimbawa ni Panginoong Hesus na dapat nilang sundan. Si Panginoong Jesucristo nagpili ng 12 bro, at sa 12 nagpili siya na una sa lahat sa Pedro. Mateo 10:1 hanggang 2, si Pedro una sa 12 apostol. So, ngayon, yun ang ginaya ng mga kaobispuhan na sinasabi mong kardinal na wala sa Bible. Na sa mga kardinales, bilang halimbawa ni Kristo, nagpili sila ng isang pangulo at yun ay si Pedro. John 21:15-17, tagapangalaga at tagapagkain ng tupa. Sangayon ka, hindi ka sangayon? It's not true. It's not true. Lahat sila pinili ni Kristo. Matthew chapter 10, pinili sila. Matthew chapter 28, pinili silang magbautismo at mangaral sa buong mundo, hindi lang si Pedro. Mali na ardiya yan. Walang sinabi si Kristo na, Peter, ikaw ay Roman Pontiff at umupo ka sa Vatican, o kayo sa nakaupo siya as Roman Pontiff. Wala tayong mababasang ganun. Sino ang sinabihan sa Juan 21:15 DCT na magpakain sa kanyang tupa at magalaga sa kanyang tupa? Ang 12 o specific lamang kay Pedro? Si Pedro. Kaya lang hindi yung Roman Pope. Yun nga patunayan mo. Yung paksa patunayan mo na ang Papa katungkulan, Roman Pontiff kasi tinutukoy dyan eh. Roman Pontiff ba? Nung sinabi ni Kristo na pakainin ng tupa, Roman ba si Pope Peter? Siya ba Roman Pope? Hindi nga siya Roman Pope dyan eh. Wala tayong tutol sa talata. Patunayan mo yung paksa. Roman, may katungkulan ba ng Papa yun? Na siya nasa Jerusalem, na magpakain ng tupa sa Jerusalem. Hindi nga siya lumabas sa Jerusalem. Salamat sa pag-apirma na si Pedro lang ang binigyang utos na magpakain at magpalaga sa tupa ni Kristo. Objection simulator, hindi pa ako Time stop. Wait lang. Okay. So ganito, unahin ko muna yung objection ni Brother John Ray, ha? Kasi yung nauna. Yes, tapos ipasok natin yung kay James mamaya. Bro. Yes, Mr. Moderator, hindi pa ako nagtanong, no, clarify ko lang na sinangayunan niya sa tanong ko sa 21:15-17 na single person lang ang inutusan ni Kristo na mangalaga at magpakain ng tupa. Yun ang follow-up question ko sa kanya. Okay. Bakit siya nag-object? Sinangayunan niya yun. Okay. Counter objection dun, bro, James. Wala akong sinabi na si Peter lang. Ang sabi ko, sang-ayon ako na inutusan siya ni Christ. Pero wala akong sinabi siya lang inutusan. Naglagay ka ng lang na hindi ko naman sinabi yung lang eh. Okay. Ayoko na Okay. So, ganito, magde-decide muna ako. Una, i-address natin yung hindi pa tapos. So, syempre, dapat talaga patapusin muna yung tanong bago tayo sasagot. Now, pangalawa, doon sa premise, dahil nag-o-object na yung kabila, ay any premise talaga, hindi ko yan pinapakilaman. Either pa nagsisinungaling siya or nagsasabi siya ng totoo, ha. However, ibabalik ko naman yan sa sumasagot kasi kung hindi niya sasagutin directly dahil sa kadahilanan either fallacious yung tanong dahil merong straw man doon or ganun na lang, ha. So ipapatuloy ko muna itong tanong na to kay Brother John Ray. Proceed ka muna sa buong tanong. Yes, maraming salamat, Brother Mr. Moderator, no. Ulitin ko yung tanong kasi malinaw yung tanong ko kanina. Juan 21:15-17, sinang-ayunan mo na si Pedro lang ang sinabihan na magpakain at mag-alaga ng mga tupa natin Panginoong Jesucristo. Next question, Jeremias 24:35, bro. Ang taga-pangalaga ng tupa ay tinawag na leader of the flock. Sangayon ka o hindi ka sangayon? Sige, type mo muna. Sangayon ko sa Jeremiah, pero hindi yun, ano ba? Hindi. Sasagot. Patuloy. Sa Jeremiah, hindi tutol sa talata, no? Huwag natin i-misinterpret kasi hindi yun Roman Pope. Yun ay mga tupa na mga literal na nag-aalaga ng tupa. Next question. So, ngayon bro, ayon kay San Pedro sa 5:1:20 ng gawa, sabi niya, let his bishopric let another take. Time. Okay. 7 minutes time. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first run at first cross. So, shoutout po na tayo mga kapatid sa ating nasa live. Dito sa Russia TV, mga kapatid, nandito si Brother Sister Renyang May. Shoutout sa iyo, Sister. Kay Pastor Rayan Fuentes ng Baptist, shoutout sa iyo, Pastor. Nandito din si Darwin Butlay, yung ating mga kaibigan na Muslim, si Warley Spirito, shoutout sa inyo, bro. At si Manluluwas, si Jesus, good evening daw, bro James. Si Faisal,
ng Islam. Ayan, mga tropa natin na mga Muslim. Shoutout din dito kay Henso May Baptistemen. Ayan, shoutout din dito sa aking okay, si Joel Manala. Ayan, mga kapatid. So, dyan din sa punto por punto, shoutout sa inyo mga kapatid. Hindi ko mababasa yung mga pangalan dyan. No? So, ulit mga kapatid, ang ating topic ay patungkol dito sa patutunayan na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at reverensya. So, dito na tayo sa rebuttal stage. Mauna dito si Brother Yesomar ng Catholic. 10 minutes. Your time start now. Nakamute ka, bro. Nakamute. Yan, maraming salamat, Mr. Moderator, no? At si Brother James, dahil sa kaniyang kagustuhan na tabunan ang katotohanan na ano na siya sa kanyang mga sagot, no? Na nalilimutan na yung mga pinagsasabi niya. Kaya nga, sinabi ko, presko pa sa yung bibig ang mga laway kasi huli mo yung sinabi eh. Aalis ako sa pagiging Baptist kung may mabasang referensya na si Pedro ay naging papa sa Roma. Wala kang sinabing pati sa Bible. Doon mo na lang sinabi yan, tinanong kita. Oh. So, hindi yun yung sinabi mo kaganina. Dapat sinabi mo yan para yun ang itatanong ko. Kaso lang ang sinabi mo lang about reference, sabi mo pa nga sa basahin nyo. So, kung babasahin lang namin, titingnan yan, talo ka na. Kasi basahin namin, alam namin ang aral namin. O dito, naging papa ba si San Pedro sa Roma ayon sa referensya? Mayroon pa siyang sinabi na hindi daw dumating si Pedro sa Roma. O, tingnan muna natin itong isang reference natin. Kung hindi ba naging obispo si Pedro sa Roma. Britannica, standard reference yan kapatid ha? Doctrinally in Catholic churches. O, sabi mo, walang basahin. O yan, Catholic churches daw. The Pope is regarded as the successor of St. Peter, who was head of the apostles, the Pope of Bishop of Rome. O, St. Peter, the Bishop of Rome. Yan na. Tapos, ngayon, sabihin mo sa akin na kinakailangan mabasa din sa Bible. Huwag kang babago-bago ng statement. Dapat stick sa statement mo. Sinabi mo kanina, sa basahin daw natin, sinabi daw sa Catholic.com na hindi daw nakapunta si San Pedro, hindi daw nakapunta. Pero yun ba talaga ang full statement ng Catholic.com? No? Kasi kung titingnan mo ang sinabi dito, admittedly, sabi dito ng Catholic.com to ayan Catholic Answers yan. Sabi dito, admittedly, the Bible nowhere explicitly says Peter was in Rome. So, ibig sabihin, walang hayag na sinabi ang Biblia na nasa sa Roma. Pero anong sabi? But on the other hand, it doesn't say he wasn't. Hindi ibig sabihin na hindi siya nakapunta doon. In fact, very little is said about where he or any of the apostles other than Paul went in the years after the ascension. Pero tingnan natin ang ano nyo dito. Tingnan natin ang kabaro mo. Ito, sa ano mo ito ano mo ito kapatid James? Tawag dito sa Baptisto. Hindi ba nakapunta si San Pedro sa Roma? Ito, sabi dito, tingnan natin kung hindi ba siya nakapunta ng Rome. Ayan. Ito po ay Christian history, no, by Timothy Paul. Sino ba si Timothy Paul? Serves as Professor of Leadership and Church Ministry at the Southern Baptist Theology Seminary in Louisville, Kentucky. Hindi ba siya nakapunta ng Rome? Sabi dito, ito muna, Peter martyred between 65 and 68, leading apostles of the early church. So, siya ang leading apostle sa early church. Ang sunod yung sinabi, dito, the Apostle Peter was martyred in Rome during Nero's persecution. Apostle Peter was martyred in Rome during Nero's persecution. Sabi yan ng kabaro ng Baptist theologian pa nga yan, PhD, doktor yan. Dito pa sa isang history, the history of Christianity. Dito naman, sabi dito, the true meaning of Catholic came to be centered of the person and authority of a single apostle, Peter. Sabi yan sa history, At ito sa isa niyang sinabi, sa page 36, of all these traditions, the most trustworthy is the one that affirms that Peter was in Rome.
Oh, and that he suffered martyrdom in that city during Nero's persecution. So, ayan, sinabi yan sa mga reference. Ang ano natin, reference yan Bible eh. Puro ka Bible, puro ka Bible. Sabi mo nga kanina, sang-ayon ka sa kasabihan na the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Pero hanap ka ng hanap. Wala sa Bible ang Pope, wala sa Bible ang Cardinal. Nung tinanong kita, nakalimutan mo na sinabi mo yan. Di ba? Then, tinanong kita, kung sangayon ka ba nga ang mga cardinal is simply mga obispo lang yan. No, hierarchical kasi ang structure ng simbahan, kapatid. No, puro yan sila obispo, pero may mas mataas sa kanila. Si Peter, mataas yan sa lahat ng mga kaobispuan. Ang sumunod sa kanya, mga kardinal, obispo din yun. Pero tinawag sila na kardinal, mga kahalili yan ng Santo Papa sa pagpapalakad sa simbahan. Tawag nga sa kanilang pinamumunuan, Roman Curia. Sila ang namamahala dyan. Tinawag silang mga kardinal kasi mas mataas sila sa mga arsobispo na mababa sa kanila at mga obispo na mga dayosisan. Kaya tinawag silang cardinals. Kaya nga sabi ko, the term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Mga obispo lang lahat yan. Pero mas mataas lang ang kanilang rank, kaya binigyan ng pangalan, cardinals. Sabi mo, sa Bible, pero tinanong kita, may mga obispo ba sa Bible na inutusan ni Pedro sa ni Panginoong Jesucristo? Sabi mo, meron. So, meron mga College of Bishops sa Biblia. Late lang pinangalanan ng mga cardinals. Pero, ayun pa rin ang pinupunto dun. Hindi ka nga tutol dun na may mga termino na huli na pinangalan. Tapos tinanong kita na si Pedro siningil out lang na pakainin sa mga tupa, paalagahaan ng mga tupa, sumang-ayon ka rin. Pero meron kang sinabi kanina na sinabi ko daw wala pang ibinigay sa Bible, wala pang ibinigay na Roman Pope ayon sa tanong mo. Kasi ang tanong mo sa akin sa 12 doon sa pagkapili ni Panginoong Jesucristo, sino sa 12 nung panahon nila, nung pinili sila ni Kristo, sino sa 12 ang nakapunta ng Roma? Kaya ang sabi ko, wala pa doon. Kaya nga sabi ko sa iyo, late na ipinangalan ang pagka-Bishop of Rome. Pero yung pangyayari nandun na si Pedro na nakarating na siya ng Roma. Last 3 minutes. Sabi pa nga sa mga reference, kahit nga kahit nga ang kabaro mo na Baptist theologian, sinabi doon namatay sa Roma si Pedro eh. Sa ibang history na hindi Catholic, yung isang history, Methodist yun. Binasa ko ang ang kanyang profile, Methodist siya, hindi siya Catholic. Sabi niya, ang pinakatotoo na tradisyon na si Pedro na nakapuntang Roma, namatay doon sa Roma. So, sino ba naman ang magiging head doon sa Roma kung hindi si Pedro? Siya nga pinakauna sa 12 apostles. Sabi pa ng sa isa pang referensya na sinulat ng kabaro mo, tingnan natin uli sino si Pedro? Peter was the leading apostles. Ayan sabi Peter martyred between 65 and 68, leading apostle of the early church. Siya ang leading apostle, sino nagsabi nito? Kabaro mong Baptist. Ayan si Timothy Paul Jones, Southern Baptist theologian. Reference yan, bro. Reference nyo yan, hindi namin reference yan. Tapos, i-deny mo na hindi siya nakapuntang Roma. O ito, sa Bible, kaya nga sabi dun sa Catholic.com, explicitly hindi sinabi. Pero, hindi nangangahulugan na hindi siya nakapunta kasi mayroong mga implicit way na maunawaan natin sa Bible na nandun na siya sa Roma. Halimbawa, 1 Peter 5:13, gamitin natin the Living Bible. Sulat ni Pedro, sa sulat niya, nasaan siya? O ito ang sinabi ng apostol na Pedro. The church here in Rome. Siya nagsulat niyan. 1 Peter 5:13. Sabi niya, the church here in Rome. Yung sinabing here. Di ba? Nangangahulugan niya na andun siya sa lugar na yan. Nandun siya. Hindi lang explicit. Yun ang sinabi dun sa Catholic.com namin na sinasabi mong hindi ko lang alam kung saan ka nag-umpisa nagbasa nun. Hindi mo naman binasa lahat. For sure, may pinutol ka doon. No? Pero, part ng sinabi dun sa Catholic.com, yun ang sinabi.
Admittedly, sa Bible, hindi explicitly na sinabing nasa Roma siya, nakapuntang Roma. Pero, hindi yan nangangahulugan na hindi siya nakapunta kasi may mga implicit way. 1 Peter 5:13, nandun siya sa Rome, sabi niya, here in Rome. The church, herein, andun siya sa Roma. Nung sinabi niya yun, bro. Last 30 seconds. Okay, so mga kapatid, nakita nyo naman sa mga pahayag nga nung tinanong natin, hindi na niya inaamin. No? Tayo, wala naman tayong iniwasan sa mga tanong niya. Sinagot natin ayon sa referensya at ayon sa Biblia. Maraming salamat, Brother Rasha. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. At dako tayo sa ating 7 minutes na second cross ng ating negative sa affirmative. Brother James ng Baptist, 7 minutes bro. Your time start now. Okay. Alright. Maraming salamat, no, sa iyong pagpahayag. Ngayon, dapat tayo sa unang tanong. Pwede ba mag-share screen ako? No? May kapakita lang ako. Unang tanong ko. Share screen lang ako. Kung makikita ba? Yes bro. James. Yes. Nakikita, no? Una kong tanong dito, no? Ito ay history.com ng Vatican. Okay? Ang sabi dito, the Vatican remains the home of the Pope and the Roman Curia and the spiritual center for some 1.2 billion followers of the Catholic Church. Tanong, sang-ayon ba kayo sa nakalagay sa referensya sa history na ang Vatican ay ang home ng Papa at spiritual center? Tama ba to? Tutol ka dito. Bro, yes more? Sorry, sumagot na ako bro, pero hindi ako dahil naka-off pala yung mic ko. Sang-ayon ako dyan, Brother James, pero sa ipa-follow up mo na question, magdidepende ang sagot ko sa ipa-follow up mo na question. Pero doon sa binasa mo, sang-ayon ako, kasi yun ang nakasulat. Okay. Sang-ayon ka ba sa nakalagay dito? Sabi dito, St. Peter's Basilica became a spiritual center for Christian pilgrims around. Ito daw ay na-construct ni Constantine in 324. Having embraced Christianity with the Edict of Milan in 313, Emperor Constantine I began constructing a basilica over St. Peter's tomb in 324. Sang-ayon ka ba sa nakalagay sa referensya na ito ay na-establish at na-construct lamang nung panahon 324 ang St. Peter's Basilica? Sang-ayon ka sa referensya? Hindi. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection ng ating affirmative. Ano yun? Ang pinag-uusapan, patutunayan ko, ang katungkulan ng Papa sa Roma is biblical, ayon sa referensya at Biblia. Hindi kung kailan itinatag or itinayo ang St. Peter's Basilica, Mr. Okay. Moderator. Okay, so sa analysis ko sa iyong objection, I think iniisip mo na ang kanyang tanong ay patungkol ay lumalayo sa pinag-uusapan. Ngayon, Yes, Brother Mr. James, Moderator. meron ka bang counter-objection doon bago ako hahatol? Meron bro, una-una dahil Kasi- sa questioning ito, allowed tayo kung as long as nabanggit sa topic at as long as may kinalaman sa topic na ang Vatican ay center of hope. Kasi nag-oo ka sumagot ka sa unang tanong, nag-oo ka isusundan kita ngayon, valid yung sagot mo. Okay. Kailangan sagutin mo yan. Okay, so before ako hahatol, gusto ko munang malaman, Brother James, kung yung tanong mo ay ano yung connected dito sa pinag-uusapan patungkol sa Santo Papa, bro. Yes bro. Connected sa Bro Rash sapagkat ito ay nakalagay kasi Bro Rash na ang Vatican ay home ng Papa, home ng Pope. Okay. Ang sabi dito, the Vatican remains the center and the home of Pope. So may kinalaman sa Pope, Bro Rash. Kailangan Okay. valid siya. Okay, so magde-decide muna ako, bro. So mga kapatid, sa ganitong objection mga kapatid, iniisip ko to as a valid question mga kapatid. However, yung sumasagot naman na si Brother Yesumar, ang kung paano niya sasagutin ito, no? So Brother Yesumar, ibabalik ko sa iyo to, bro. Paano mo to sasagutin, bro? Yung 20 seconds or yung 10 seconds paliwanag agad kung anong dahilan man. So, pinapasagot mo sa akin, Mr. Moderator. Yes, bro.
Okay, I will respect your decision, Mr. Moderator. Okay, ayon dyan sa binasa mo, bro, ang nag-umpisa kay Constantine, St. Peter's Basilica, hindi ang katungkulan ng Papa sa Roma. Alright? Ang St. Peter's Basilica, ayon dyan sa binasa mo, nag-umpisa daw kay Constantine. Pero ang pinag-uusap, Wait lang, Mr. Moderator, count objection mo na. Objection. Okay. Kung magantay siya matapos ako, Mr. Moderator, kasi magsasabi ka naman ng Okay. pakisabi lang sa kanya, Mr. Moderator, Okay. kasi na ano yung sagot ko eh. Okay. So, Bro James, hindi pa siya tapos sumagot, bro. At medyo na-interrupt yung ating sumasagot. So, bibigyan ko siya ulit ng 20 segundo, bro. Proceed ka muna, brother Yasumar. Maraming salamat, Mr. Moderator. Again, no, dahil nirespeto ko ang desisyon ng Mr. Moderator na pinapasagot niya kahit wala yan sa topiko, para for me, wala sa topiko, sasagutin ko. Alright. Ayon dyan sa binasa mo, ang St. Peter's Basilica daw, nag-umpisa kay Constantine. Ang St. Peter's Basilica, hindi ang katungkulan ng Papa sa Roma. Ang pinag-uusapan natin dito, katungkulan ng Papa sa Next Roma. question. Next question. Okay. Kasi tinatanong ko lang naman siya kanina. Next mong tanong ha. Tinatanong na naman kita kanina kung sang-ayon o hindi. Okay? Linawin ko po sa inyo, ulitin ko yung tanong sa inyo. No? Ito ay history ng Vatican City. Ang sabi dito sa history.com, kung sang-ayon ka dito, ang sabi dito, having embraced Christianity with the Edict of Milan in 313, Emperor Constantine I began constructing a basilica over St. Peter's Tomb in 324, which is St. Peter's Basilica became spiritual center for Christian pilgrims. Now, ang question ko po dyan sa inyo ganito, sang-ayon po ba kayo sa nakalagay sa referensya na iyan, na ang St. Peter's Basilica na history ng Vatican, na-construct lang ni Constantine noong 324, sang-ayon ka ba? Hindi. Hindi ako sasang-ayon sa nais mong ipahiwatig. Maliban na lang siguro kung may mabasa ka na ang St. Peter's Basilica is the equivalent of the office of the Bishop of Rome. Pag may nabasa dyan, that the St. Peter's Basilica is the equivalent of the office of the Bishop of Rome, din tama ka. Next Pero kung question. wala, out of topic ka. Okay. Okay, ulitin ko yung tanong sa niya. Tutol ka ba dito sa history, yes or no? Ito nakalagay dito ha. Basahin ko lang ulit at kita. Having embraced Christianity with the Edict of Milan in 313, Emperor Constantine I began constructing a basilica over St. Peter's Tomb in 324. St. Peter's Basilica became a spiritual center for Christian pilgrims. Ang tanong, sang-ayon ka ba sa aking nabasa, yes or no? Hindi nga ako sasang-ayon sa pinais mong itanong. Yung sa nais mong itanong sa nais mong itanong ba? Kasi, ang pinag-uusapan natin bro, katungkulan ng Papa sa Roma, tapos napunta ka sa St. Peter's Basilica. Ngayon, kung may sinabi dyan na ang St. Peter's Basilica ay siyang katungkulan ng Papa sa Roma, tama ka. Next Pero question. kung wala ka mabasa dyan, out of topic ka. Next question. Ulitin ko yung tanong. Sang-ayon ka ba dito sa history? Yes or no? Sagot? Same question, same answer, Mr. Moderator. No, I need the order of the answer because the answer is the question is categorical. He needs to respect it. Okay, time stop muna. Okay, so There is ganito. no question at all, Mr. Moderator. At the last question niya, no question at all. Sinabi lang niya, sang-ayon ka ba dito sa history? So I assume that the question he raised is the question yung nauna niyang sinabi. Kaya sabi ko, same question, same answer. Okay. So ganito, sa objection na kahit kasi ipaulit-ulit yan, bro. Merong ganyan na technique yung ating mga debater at wala pa akong rules diyan na na hindi pwede or yung isasagot mo ay same answer. Need talaga doon sa ating rules ng yes or no. Ngayon, ang question is sang-ayon ka ba daw doon sa history? Yes or no? Brother Yesomar, paano mo yun sasagutin? 20 seconds or Mr. Moderator, counter-objection muna ako. There is no question at all nga. Sinabi lang niya sang-ayon sa history. Anong history? Kaya nga, I assume, Mr. Moderator, ang Okay. ginamit niyang history, Mr. Moderator, yung question niya before siya nagtanong ng walang tanong. Okay, Kaya sabi ko, kung yun ang tanong niya, same answer kasi he never raised question sa last niyang question. Okay. So, merong konting clarification dito. Yung tinutukoy daw na history, Brother James, anong tinutukoy mo doon? Nung sinabi mong sang-ayon ka ba doon sa history? Hindi, nakita naman niya yung screenshot at yung presentation natin. So, itong Binasa ko yung nakikita history. natin. Oo. Okay. Kaya ang tanong So, ko sa ganito, kanya, bro. Sige, ayon ba sa pakiulit yung tanong, bro. Proceed, bro. Oo. Pinakita ko lang yung history.
nakita mo naman yun eh. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba doon sa history.com na yun? Yes or no? Anong history nga, Mr. Moderator? Ang daming history. Kahit sabi niya, pinakita, alin ang pinakita niya? Okay, Ang dami, kaya basahin ko tanong lahat yes or yan. no? Wait lang bro, James. Yung Wait lang. pinakita ko, No, hindi Wait, mo ako wait lang, pwedeng wait lang, sagutin, wait lang. hindi mo ako pwedeng tanongin ng pabalang. Wait lang. So again, ganito, ipapasok kita Brother Yesomar sa clarification ha. Brother James, ang clarification niya dito bro, ano daw yung tinutukoy mo specific na history itong pagtatanong mo bro? Ika-clarify mo ba bro or doon ka pa din sa tanong mo? i-clarify ko siya bro kasi para Sige, proceed, bro. yan talaga. Objection lang, Mr. Moderator. Mr. Moderator, mayroon lang akong concern, Mr. Moderator. Oo, sige. Ano yan? Yes, Mr. Moderator, ang concern ko lang, kung may tanong siya, raise an specific question, Mr. Moderator, hindi yung andito sa history. Anong history? Mag-raise siya kung ano sinabi ng history mo, mag-quote siya, tulad nung ginawa niya kaganina, para masagot ko Okay. ng punto rin, hindi yung history lang, tapos papakita, Okay. wala. Alagang mabasahin ko lahat yung pinakita mo. Okay. So, ganito. So, meron kang request sa kabilang panig na as much as possible be specific doon sa tinutukoy, lalo na pag napaka-general na term like history, no? So depende naman yan sa kay Brother James. Again, kung hindi naman masagot ng direkta dahil doon sa ano bro, I suggest na mag 10 seconds ka na pagsagot ha. Now, dito muna tayo sa clarification mo bro, na about doon sa history kung anong tinutukoy na Brother James. At I think ika-clarify pa ni Brother James. Tapos balik tayo sa tanong at sagot ha. Bro James, I-clarify ko. proceed ka sa tanong mo bro, as specific as possible daw kung po pwede. Proceed ka bro. I-clarify ko. Kanina ko pa pinakita yung Vatican City History.com. Kanina ko pa pinakita sa kanya yan. Posible hindi niya nabasa kanina yan eh. Hindi ko sinasabi basahin niya lahat. Ang tinatanong ko, itong nakalagay dito sa History.com, under ng Vatican City History, na pinakita si Steve, nabasa mo naman, sinagot ko pa nga kanina, sang-ayon ka ba dito sa history article na ito? Yes or no? Ayun, bigyan mo kasi na clarification. Sabi ko nga, ito yung Proceed sagot na. ko. Yes, ito yung sagot ko. Sabi ko nga, kung ang question mo yung kaganina pa rin, yun pa rin ang sagot ko. Okay? Kung ang question mo is patungkol lang sa basilika na itinatag ni Constantine, ipakita mo muna dyan na sinabi dyan ang basilika ay yan yung katungkulan ng Papa sa Roma para para magkatagpo tayo kasi out of Next topic question. ka. Ang sabi mo kasi kanina, sumang-ayon ka kanina sa history. Sang-ayon ka doon. Nakalagay doon na ang Vatican ay home ng Papa at ito daw ay na-construct noong 334. Question, si Peter ba naging Roman Pontiff sa Vatican? Yes or no? Si Peter ba naging Roman Pontiff sa Vatican? Of course, naging Roman Pontiff siya nga. Binasa na nga natin dito sa history. Tingnan ko lang muna na asan ko ba nailagay yun. Binasa natin kaganina, di ba? Yung pinaano ko sa iyo. Wait lang ha. Ito. Next question. Next question. Ginaubusan ng oras. Sige. Okay. Meron ba akong mabasa na history ng kasaysayan? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection, Brother Jude Reyes. Yes, according sa rule, hindi yata pwede yung meron ba akong mabasa o kung may mabasa ako, Mr. Moderator? Okay, so I think ang tinutukoy mo yun sa challenge question, Bro John Ray, no? Meron ka bang counter-objection doon, Bro James, bago ako hahato? Yeah. It was not a challenge. It was an order through a questioning. Wrong ngayon, invalid ngayon bro. Ayon sa rules, Wait lang, invalid. Bro John Ray. Wait lang, si James muna. So, eto mga kapatid, sa aking rules kasi patungkol doon sa challenge question, nag-uumpisa lang yung challenge question kung sasabihin niya na kung mabasa ko, yung word na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Pero dito sa tanong na ito na meron ba akong mabasa? So, tinitingnan ko pa yan sa valid question ha. So, proceed ka, Brother James, sa tanong mo, bro. Yeah. So, hindi yung challenge question na pag Time mabasa resume. ako ganito. Hindi yung ganun, bro. No? Ang tinatanong ko lang, bro, it is a questioning order na gusto ko sagutin mo din. Time. Tanong ko. Okay. 7 minutes time. 7 minutes time. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. So, syempre, dako tayo sa negative rebuttal din ni Brother James ng Baptist, mga kapatid. 10 minutes, your time start na, bro.
Okay. So, summary nung cross-examination at yung kanyang nilatag kanina. Una, kinanong natin siya kung merong mabasa na history na article na si Peter ay naging Roman Pontiff sa Vatican. Sabi niya, meron daw. Meron daw. Vatican na tanong ha? Meron daw. Sumang-ayon siya ng Vatican na establish, na construct lang, 324. Si Peter ba? 324, andoon na. Ito naman, no? Magpakita ka mamaya, latagan mo ko mamaya, ha? Na si Peter, naging Roman Pontiff sa Vatican, mababasa kasi yung binasa mo kanina, tinanong kita, naging Roman Bishop ba siya, naging Roman ba siya sa Rome. Ang ginamit mong article ng Britannica na ano ako, hindi naman kita inaano, no? Ako ay na-entertain doon sa sagot mo, no? Kasi ang sabi kasi dito, sa Britannica ginamit niya, Saint Peter the Apostle died in Rome, was disciple of Jesus Christ, recognized as the early Christian church as the leader of the disciples by the Roman Catholic tradition, o by your tradition. O, tradition ninyo. Lagi kayong nag-claim kasi. Oo kayo ng oo, pero ang sagot, claim ninyo eh. Magpakita ka ng history na hindi claim, na hindi by the Catholic tradition. Yung talagang plain history na talagang naging Roman Pontiff sa Vatican. Puro claim lang eh. Na-refute natin, puro claim. Nakalagay, tingnan niyo mga kapatid, by the Roman Catholic Church, by them, hindi by secular research, by them. Tapos, kaniwalaan nyo, kayong tunay, si Fidel nag-claim kayo. So, ginamit sa yung mga Baptist kanina, pumunta daw sa Rome. Ang tanong doon, sige, ako pupunta ako sa Rome. Halimbawa, pupunta ako sa Rome. Si Manalo pumunta sa Rome. Naging papa ba siya? Si Manalo pumunta sa Rome. Si Paul pumunta sa Rome. Naging pope ba siya? Kung pumunta, naging pope na. Ba naman niya? Yun ang logic eh. Kapag ka ba pumunta at namatay sa Rome, pope na, Roman Pontiff na, of the whole church. Kaya nga tinanong kita kanina, saan mabasa na pumunta siya sa Rome at naging Roman Pontiff sa Vatican? Yun ang tinatanong namin, sa Vatican. Sapagkat sa history, sabi doon sa history, no, sa history.com na sinang-ayunan mo na ang Vatican ay home ng Pope. The Vatican remains the home of the Pope, of the Roman Curia. Spiritual center, home ng Pope. Na-establish 324 ni Constantine. Siya nagtatag ng inyong center ninyo. Si Constantine nagtatag ng inyong sentro ninyo, ng home ng Papa ninyo. Ang tanong dyan, patunayan nyo na si Pedro, naging Roman Vatican. Ikaw na nagsabi niyan eh, na naging Roman Pontiff sa Vatican, nag-uuk ka pa nga. Pakitaan mo na talagang sa Vatican, naging Pontiff sa Roman Pontiff sa Vatican. Kasi pag wala kang patunayan, naging Roman Pontiff sa Vatican, kasi gamitin mo yung Britannica sa Peter Bishop of Rome. By the Roman Catholic Church, di mo binasa, pinutol mo pa. Kita mo? Binasa niya, wala pa sa Roman Pontiff si Peter, Saint Peter Apostle died 64 AD in Rome. Kita mo, mabasa. Eto no, ginugtong mo ba? By the Catholic Church. So, mali, palpak. Hindi umubra, claim lang ninyo. Sabihin na natin si Peter pumunta sa Rome. Naging Roman Pontiff ba sa Vatican? Wala. Sabi mo kanina, walang apostol na nag-Roman Pontiff sa Vatican. Sa unang sagot mo kanina, sabi mo, walang inibinigay na gano'n na Roman, naging Pope. Tapos ngayon si Peter, Pope pala sa Vatican. Sabi mo sa sagot, wala. Nagkontrahan ka eh. Kontrahan ka. Ang sagot mo si Peter, naging Rome sa Vatican. Naging Pope sa Vatican. Naging Pope siya sa Vatican. Sabi mo ngayon lang. Kanina, sabi mo, walang ibinigay na gano'n sa kanila. Naging Pope sa Vatican. Alin na totoong sagot? Yung una na walang binigay na maging Pope sa Vatican. Ito ngayon si Peter, biglang naging Pope sa Vatican na. Paano yan? Hindi po magagalit. Ganito po yung emphasis namin kung nakipag-debate. Sapagkat ito po yung, ganito talaga eh. Pero hindi naman ako nagagalit sa inyo, mga kapatid. This is just yung ambience of this debate. Yan. Wala pong mapatunayan. Kahit ulitin mo pa yung Britannica ginamit mo, may nakalagay doon by the Catholic Church. Huwag kayong mag-claim. Hayaan ninyong historical research silang mag-ano. Huwag kayo. Ginamit Jeremiah. Wala naman nakalagay dyan na Rome. Acts 1:20, wala nakalagay. Roman Pontiff sa Vatican si Pedro. John 1:13, wala nakalagay. Wala lahat.
Balibag lahat yung mga tindig niya from the first to the beginning until now. Wasak lahat, walang naipatunayan, bagsak lahat ng mga argumento, walang napakain ni isa. O ngayon, sakayon siya na ang Basilica, tinatag ni Constantine, na siyang history ng Vatican na naging center doon sa Rome. Tinatag ni Constantine, si Constantine nag-establish, home ng kanilang Pope, Vatican. O ngayon, ito yung ko sa kanya. This is his one last resort to prove all of what he has not proven yet. Prove to us na hindi Roman Catholic claim tradition, si Pedro naging papa sa Vatican. Mababasa namin lahat dito na sa Vatican talaga siya umupo. Vatican of Rome. Ang naging pope siya doon sa Vatican na yun. Pag wala kang may pakita na ganyan hanggang matapos ng debate, wala kang napatunayan sa debate na ito. Wala kang napatunayan kay isa. From the first to the second stand mo, wala. Pwede mo ulitin yung Britannica kanina na nabasa mo pope daw siya doon, namatay sa Rome, daw, bishop daw. Kaya lang, kumplituhin mo nung nakalagay by the Catholic Church. Palpak. Claim lang ninyo. Oh. Ganun yun. So, napatunayan ba niya, mga kapatid? Wala. Nagkutrahan pa nga siya eh. Oh. Napatunayan ba natin? Napatunayan. Na ang Vatican, Pope Center, Pope Home, hindi tinatag ni Cristo, tinatag ni Constantine. At sinabi niya kanina, walang ganong ibinigay ni Cristo sa kanila na maging Pope sa Vatican. Wala. Tapos biglang si Peter ay naging Pope sa Vatican. Nakalimutan na niya ang unang sagot, nagbago ng sagot. Ako hindi ako nagbago ng sagot, yung sabi ko kanina na challenge, ang sabi ko, preferensya. I'm referring to the Bible first and the other reference. Na talagang Vatican. Wala ka namang nabasa na Vatican. Oo ka lang ng oo, meron doon mabasa, ng Vatican. Kaya nga tumigil ka sa challenge kasi alam mo wala kang mabasa ang Vatican na mababasa eh. Ganun yun. Kasi kung meron ka talagang mabasa ang Vatican siya, ba't tumigil ka sa challenge mo? Hindi, challenge mo pa rin ako kung talagang meron. Tumigil ka, walang mabasa. Nabasa to, the Catholic Church pala eh. Oh. May nabasa na, wala. Yan yung sinasabi natin mga kaibigan, no? Na ang Roman Catholic Pope ay hindi biblical, wala siya napapain sa Biblia, puro reference, puro ginamit niya, Baptist. Wala naman nakalagay doon sa Baptist na naging papa sa Vatican. Yung sa isa naman, the history of Christianity, wala nakalagay, wala akong nabasa ko. In-screenshot ko nga, nilagay ko sa Microsoft Word. Wala nakalagay na Vatican na papa sa Vatican. Sa isa naman, Timothy Paul Jones, wala nakalagay na naging papa sa Vatican. Walang nabasa, wala. Pumunta lang. At hindi ko mo pumunta lang, papa na agad. Paano si Pablo? Pumunta doon. Ba't hindi papa sa inyo? Ba't si Linus ang kasunod ni Pedro? Dapat gawin yung papa si Pablo. Napaka-incoherent naman ng claim ninyo. Gawin ninyong fair. Kung pagpunta sa Vatican, ayun yung sanli na pagiging Pope, dapat si Paul, Pope, kasi pumunta siya sa Roma. Bakit ang kasunod ng papa si Linus? After daw ni Peter, si Linus daw. Bakit hindi si Paul? Bakit wala si Paul sa listahan ng papasin ninyo? Pumunta naman siya sa Roma. Incoherent, hindi patas. Unfair naman kay Paul. Kung ako si Paul, magreklamo ako sa Katoliko. Ba't hindi nyo ginawang Pope si Paul? Pumunta si Paul doon, nag-preach pa nga si Paul doon. Yan yung mga unfair at mga walang batayan na claim. Sige, patunayan mo mamaya ha, na Vatican, Pope ng Vatican, hindi ka oo eh. Kailangan mapakita mo, kailangan mabasa mo yan sa amin. Umupo siya sa Vatican. Noong 1st century, umupo siya sa Vatican. Noong 1st century sa Rome. Pag wala, nagsinungaling ka kanina nung sinabi mong oo na siya ay Pope sa Vatican. Nagsinungaling ka doon. At dapat mong baguhin yung sinasabi mo na gano'n. Huwag mong ituro yun. Sige, siguro tapos na ako doon. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Brother James ng Baptist mga kapatid. At syempre dako tayo sa 7 minutes na second cross ni Brother Yesumar sa ating negative. 7 minutes bro, your time start now. Yes, maraming salamat Bro Rush, no? Bro James, sinabi mo claim lang, no? Claim lang ninyo. Nasaan yung mga basahin? Claim lang. Saan mo nabasa yung claim lang, Bro James? Yung lang may yung claim only sa English. Saang yun? Saang reference mo nabasa yung claim lang? Dito po sa Britannica din. By the Roman Catholic Church tradition. Tradition doon ng mga Katoliko eh. Objection, Mr. Moderator. Ano?
Time stop. May- Okay, medyo- anong objection, bro? Yes, ang question ko, Mr. Moderator, yung sinabi niyang claim lang. Claim nyo lang yan, claim lang. Saan doon sinabi sa Britannica na the Catholic Church claim only that Peter was in Rome? Saan doon? Yung claim lang, ha? Okay. So again, tinatanong mo yung word na claim lang, no? Brother James, meron ka bang counter objection doon, bro? Sa objection? Yes, bro. He needs to let my answer go through till the end. Kasi para hindi ako ma-interrupt. Mr. Moderator, the question... Okay na, mas- bro. Okay na, bro. It's categorical question, Mr. Moderator. Sagutin niya muna yung categorical ko. Hindi, ganito, bro. So, ang question kasi, saan mababasa doon yung word na claim lang? So, ang binigay ni Brother James is yung sa Britannica. Ngayon, ganito mga kapatid, ha? Either nagsasabi ng totoo si James o nagsisinungaling, hindi ko pakikialaman niya mga kapatid. Nasa audience naman yan kung talagang nandun. Ngayon, tinatanggap ko yun as a valid answer na doon daw sa Britannica, yung tanong mo, Brother Jun Ray, na claim lang. Bro James, naputol ka dun, bro. Reset ko yung 20 seconds mo. Proceed ka sa yung pagpapaliwanag, bro. Oo. Okay. Ang sagot ko, meron din sa New World Encyclopedia, kasi sabi dito, in Catholic tradition eh. Ano yun, tradition lang yun, hindi siya generally accepted. At saka sabi dito sa New World Encyclopedia, they were not yet popes. Next question. Sabi dito, they were not yet popes. Next question. Yes, next question, Mr. Moderator. Bigay siya ng referensya, hindi naman akma doon sa hinahanap ko. Sabi niya, Mr. Moderator, claim lang ng mga ng mga Katoliko. Saan yun? Kasi pag wala kang mabasa, Brother James, sarili mo lang ang pinapakinggan mo. Nasaan yung sinasabi mong claim lang ng mga Katoliko? Anong reference? Sinabi mo yan. Huwag kang magmamahang-mahangan, bro. Sinabi mo yan. Sagot? Yun nga, sabi nga sa Wikipedia, History of the Catholic Church, the Catholic claim that Peter was the first pope. Tignan mo sa Wikipedia, Peter, pope. Actually, yung History of the Catholic Church, sabi doon, the Catholic tradition claims, sa New Encyclopedia, in Catholic tradition, Peter is recognized. Next question. Yes, the early bishops of Next Rome question, were not please. yet popes. Sinabi ba dyan, bro, James, na claim lang? Meron ba dyan claim only? Meron ba o wala? Hindi ko question. Meron, sabi nga, the Catholic tradition claims. Hindi, kayo lang nag-claim. Okay, objection, Mr. Moderator. Time stop. Another objection to wait. Yes, kasi nag-affirm siya na meron daw, Mr. Moderator. Ang hinahanap natin, claim only. May salitang only, sinabi niya yan only. Iba yung nag-claim sa nag-claim only. Mr. Moderator, ipakita niya yung reference. May sinabi talaga doon claim only kasi kung wala, nagsisinungaling siya, Mr. Moderator. Okay. Where is the word claim only with the phrase only, bro? Pakita mo, bro. sige. Okay, bro, John Ray. So, ina-analyze ko yung objection mo, bro. Unang-una, nag-object ka doon sa pagsagot niya na patungkol doon sa claim only mo. Plus, meron ka pang sinasuggest sa kabilang panig na show his reference. Now, dito muna tayo sa ating negative. Meron ka bang counter objection bago ako hahatol? Okay, so yun, pag sumasagot ako na hindi naman categorical ko ng tanong, dapat matuto siyang makinig. Sapagkat ito'y debate, hindi naman ito Okay. kagulan ka mo. Okay. Dapat pag sumasagot ako, pakinggan mo muna. Okay. So, ganito mga kapatid. Ganito. Unang-una, doon sa tanong ni Brother Yasumar, saan daw ang sagot ni Brother James doon sa Wikipedia. Now, ganito. Either nagsisinungaling si Brother James o nagsasabi siya ng totoo doon sa claim, bro. Ha? Hindi ko judge dito kung meron ba doon. Nasa audience naman yan kung meron talaga. However, doon naman sa request na ipakita, nasa negative yan, bro, kung ipapakita o hindi. Pero dito muna ako kay Brother James since naputol ulit yung kanyang pagsagot na doon sa Wikipedia daw. Proceed ka, Brother James. Oo. Yun ang sagot ko, bro. The Catholic tradition claims yung history of the Catholic Church. So, yung ganyan, no? Sinabi na claim talaga ninyo. Not unless tanggalin mo muna yung claim. Next question. Tanggalin mo Okay, yung next question. Sige, claim ka ng claim. Next question. Next question na, bro. So, claim ka ng claim, brother
tawag nito Bro James, no? So, in the Bible, Bro James, kasi dapat yung ating paniniwala mag-base sa Bible. Sa Bible, ang ating Panginoong Kristo nag-claim that He is the Christ, He is the Son of God. On the other hand, ang mga Hudyo, hindi naniwala sa kanyang claim. Question, Brother James, sino ang tama? Yung nag-claim o yung hindi naniniwala sa claim? Walang mali doon, sapagkat pinarapisay yun eh. Hindi lang claim ni Kristo, pinarapisay yun sa kanya. Sa Jeremiah, Objection, Mr. Moderator. Stop. Objection muna. Sa inyo, Wait pinarapisay ba sa inyo? wait lang, Bro James. Brother Junry. Yes, ulitin ko lang yung, mukhang hindi niya narinig yung question ko, Mr. Moderator. Sabi niya kasi claim lang ng Catholic, claim lang ng claim yung Catholic. Sa Bible, may pangyayari, Christ claim that He is the Christ, He is the Son of God. While the other hand, the Jewish rabbis, nag-ano sila na hindi sila naniniwala sa claim ni Kristo. Ang question ko ngayon, sino ang tama? Yung nag-claim o yung hindi naniniwala sa claim? Alin sa dalawa? Okay, so ang pagpipilian dito, sino yung tama? Yung nag-claim or yung hindi... Naniwala sa claim. Hindi naniwala sa claim. So, Brother James, ready ka na bang pumili or magka-counter object ka muna? Yung kanyang tanong niya kasi about kay Kristo. Ano yun? Mali yung kanyang tanong doon. No. Wala doon sa kanyang tanong. Okay. 10 seconds Okay. ako dyan kasi una. Okay. So, ganito bro. Magde-decide muna ako. Unang-una, yung question is tinatanggap ko yan as a valid. However, dito tayo sa pagsagot mo, bro. Sabi mo ay 10 seconds yung gagamitin mo. Proceed ka, bro. 10 seconds. The reason na 10 seconds kasi una, hindi lang claim ni Kristo yun. Pinrapisay yun sa kanya eh. Nakalagay yun sa Jeremiah, Isaiah. Natrapisay yun. Kaya kung Next claim question. yun, pinrapisay Next question. Sa inyo hindi eh. Next question, 10 seconds. Next question. Ulitin ko Mr. Moderator, yung tanong ko. Kasi inline yun sa pahayag niya na claim lang. Hindi siya naniniwala kasi claim lang daw. Sa Bible kasi, Christ claimed that He is the Son of God. No? Tapos itong mga Hudyo, hindi naniwala sa claim niya that He is the Son of God. Question. Sino ang tama doon? Yung nag-claim o yung hindi naniniwala sa claim? Alin sa dalawa yung tanong ko? Ang sabi ko nga, mali ngayong tanong mo doon kay Kristo sapagkat hindi claim lang niya yun, pinrapisay yun. Sa inyo, hindi pinrapisay. Kaya mali yung tanong mo eh, hindi papasa kay Kristo eh. Kaya nga 10 seconds na ako dyan eh. Pinrapisay kasi, sa inyo hindi naman eh. Next question. Okay, next question, bro. Okay, balik ako sa topic natin, bro, no, na patutunayan ko na yung Papa sa Roma, no? Yung Papa sa Roma, ang katungkulan niya is biblical. Okay, tanong ko, bro, ayon sa Britannica Encyclopedia, bro, na yung Papa simply means, yung Pope or Papa simply means Father. Sangayon ka o hindi ka sangayon? Yung Papa simply means Father. Mali, tuloy-tuloy mo. Roman Pontiff, nakalagay doon. Larapin mo, Roman Pontiff na ang claim niya Father. No? Pero, Objection, Mr. Moderator. hindi lahat ng Papa Stop. Objection. Objection muna, unahin natin. Meron namang counter objection. Brother Junry, meron ka ba? Wag niya akong turuan sa pagtanong kasi hindi ko siya tinuturuan kung ano ang isasagot niya. Based sa Britannica Encyclopedia, ano ang nakasulat doon? No? Pope, Papas, from Greek, Papas, Pope, Latin, Papa, from Greek, Papas, simply means Father. Yun ang nakasulat doon. Yun ang tanong ko, Mr. Moderator. According sa reference, huwag siya magdagdag. According sa reference, Mr. Moderator, yun bang salitang Pope or Papa, simply mean Father, sang-ayon ba siya o hindi siya sang-ayon? Huwag siya maglagay ng Roman Pope. So again, ganito, nag-object ka dahil doon sa kung paano sumagot si Brother James, no? At inulit mo pa yung tanong mo patungkol doon sa meaning noon sa Papa or Pope. Brother James, meron ka bang counter objection doon bago ko hahato? Yes, meron bro. Kasi ang sagot ko doon, hindi ako sang-ayon doon sa kanyang tinatanong. Kasi ang tanong dapat niya, lahatin niya. Sabi dito, Roman Catholic, Roman Pontiff, Bishop of Rome, Father na sa Roma, Roman Pontiff. Sa talagang hindi. Sapagkat ang sabi dyan, patungkol yan sa Roman Pontiff, hindi yan sa mga papa lang, papa mo, papa ko, hindi yan ganyan. Okay. So, ganito mga kapatid ang aking decision. Tinatanggap ko yan as a valid answer mga kapatid. Sabi niya, hindi ko tanggap. Proceed ka muna, Brother Yasumar, sa iyong tanong. Okay, so next question. Okay, so ibig mo bang sabihin, Brother James, kinakailangan mabasa na yung ama ay nasa Roma para masabing Papa sa Roma? Mali.
Mali. Mali na naman. Sabi doon, yung Oh, wait lang, sumasagot pa. Hindi, Proceed. so patapusin mo ako, Bagder. Sige bro, sige bro, sige. Proceed. Kalma. 20 seconds, bro. Kalma. Oh. Ang sabi ko, title, Father, Bishop of Rome ng Catholic Church. Lahatin mo, hindi lahat ng Papa sa mundo, Roman Catholic Church na Roma sa Vatican. Balikan niya, nagluloko ka sa akin. Ayusin mo yung tanong mo. Sige, okay. Next question. Dahil pinamalian mo ang Britannica Encyclopedia na nagsabi, Pope simply means father. Pinamalian mo yan, pwede ka bang magpalabas ng referensya na nagsasabi, mali ang Britannica Encyclopedia? Sagot, wala akong sinabing mali ang Britannica, wala kang narinig na mali ang Britannica. Ang sabi ko, mali yung tinatanong mo, hindi kumpleto. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Wait lang. Another objection ito ng ating affirmative. Ano yan? Yes, Mr. Kasi parang boses lang yata ni Brother Jim ang narinig niya, Mr. Moderator. Malinaw yung tanong ko kaganina about Encyclopedia Britannica. Inulit ko yan eh. Britannica Encyclopedia, ang sabi doon, Pope, from Latin Papa, from Greek Papa, simply mean father. Britannica Encyclopedia, doon ako nagtanong. Tinutulan niya kasi dapat daw may Roman Pope, meron daw dapat ganun. Kaya nga sabi ko ngayon, Mr. Moderator, dahil tinututulan mo ang sinabi ng Encyclopedia Britannica, may papakita ka ba na nagsasabing ireferensya na mali ang sinabi ng Britannica Encyclopedia? Meron o wala yun, Mr. Moderator? Okay, so ang ano dito, yung meron or wala. Brother James, meron ka bang counter objection o ready ka nang mamili na meron o wala? Ang sagot ko sa kanya, mali ka niyan, hindi yung mali yung Britannica. Ikaw naman, no? Okay. Kaya ang sagot ko doon, mali, hindi tanong mo, mali yun, hindi kumpleto. Bro James, wait lang, bro. Kumpletuhin mo dapat. Okay. So ganito, Bro James. Ang tanong kasi ng pagpipilian, meron or wala, bro. Ngayon, kung hindi ka makapili doon, bro, pwede kang gumamit ng 10 seconds, bro, ha? So anong gagawin mo, Bro James? 10 seconds ako. Okay, proceed. 10 seconds to. Proceed. Ang sabi ko, walang mali ang Britannica. Kasi ko naman mali ang Britannica. Sabi ko, mali ka. Kasi pagkatanong mo, kulang. Kumpletuhin mo, nakalagay doon sa pinakadulo, Roman Catholic Church. Next question. Next question. eh. Kumplito ba ang sinabi sa Britannica o sinabi lang doon, father? Kumpleto, bro. Yung sabi ko, Pope, Latin Papa, from Greek Papa's father, the title since about the 9th century of the Bishop of Rome, the leader of the Roman Catholic Church. Hindi mo binasa yan. Pinutol mo yan. Kaya mali yung tanong mo, hindi yung Britannica ang mali, ikaw ang mali. Kumpletuhin mo yung tanong. At nakalagay sa article. Next question. Okay, next question. Bro, ang tanong ko bro, dito sa pinakauna bro, pinakaunang sinabi ng, ng Britannica, na yung sinasabing, Pope, simply mean, father, sinabi sa pinakauna. Sana ba yun? Nahanap ko pa yung wait lang ha. Para makita na natin, ay, naghang yung ko, ito. Naghang yung internet. Hindi ko maano agad. Ayan, ito. Previous pa ito, Mr. Moderator. Sige. 7 minutes time. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate, which is yung ating second cross at rebuttal, mga kapatid. So dako tayo sa final conclusion. So syempre, mauna dito ang ating negative, mga kapatid. Unahin natin si Brother James bilang negatibo na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at referensya. Brother James ng Baptist, 5 minutes. Your time start now, bro. Okay, no? Next pa sa entertainment. Thank you, brother. By the way, brother, Yesu, magkailangan sa debate na ito. Sa tutupuntayin ko sa TV, acknowledge yung kaya sa inyo. Ang konklusyon natin, siyempre, wala tayong ibang konklusyon, kundi sana lahat tayo ay matuto sa debate nito at walang sumasamang loob at mga insulto. Argument ko na lang. Kasi either ako kasi for live debate or for face-to-face debate. Pero yung mga panay pang insulto, mag-i-invite sa GC, mga insulto lang, ay hindi ko ganun. Hindi ganun ang quality ko. Anyways, no, dito sa ating topic na napatunayan po ba ng ating kaibigan na ang katungkulan doon ng Papa ay biblical at nasa referensya. Ay wala mo. Sana naman sa kanyang conclusion, kahit conclusion man lang, patunayan niya yung sinabi niya kanina na si Pedro ay umupo sa Vatican. Kasi sabi sa history, ang Vatican around 324. Wala siya sa first century. Ikaw nagsabi kanina, meron. So, you have to prove the topic. Until now, you have not proven anything. You have not proven anything from the first start that you have said
none of any of them has been established by your argument. Not even during your second start. So all of those points were obliterated by my question. Sabi ko sa iyo, meron bang ganun binigay si Kristo na Vatican, na naging Roman sa Vatican sa kanilang panahon nila, ng mga apostol? Sabi mo, wala. So yung mga ganung sagot, ano pa lang, doon pa lang bagsak na yung pasusan na dapat mong tindigan. Kaya dapat sa sagot, mag-ingat ka sa sagot mo. Huwag kang umagri sa kalaban, at huwag mong tutulan ang sagot mo, at huwag mong pabagsakin ang tindig mo sa sagot mo. Yun ang advice ko sa inyo, sa mga debater na punto por punto. Mag-ingat kayo kasi baka magkontrahan kayo sa mga sagot mo. Ako pumasok ko dito for how many times na ako pumasok dito. Yun. So, hindi lang kayo matras. Anyways, maraming salamat po sa, hindi ko nang tatagalin ito kasi this is just an educational debate. Ako'y magpapahayag lang ng pangaral ng gospel sa mga hindi pa po Kristiyano dyan, mga wala pang relasyon kay Kristo. I invite all of you before kayo marap na ng bagay na hindi nyo akalaing darating, at hindi natin kontrolado ang ating buhay, yan ay anytime pwede kunin ng Panginoon, nawa po inyo pong makilala si Kristo at makilala po ninyo siya sa pamamagitan ng Biblia at tanggapin po ninyo ang kanyang alok ng buhay na walang hanggan kung kayo maligtas at magsisi sa mga maling paniniwala at mga maling pamumuhay at maling mga filosofiya, maling mga doktrina na nagpapasama sa tao. At ito po ay ating talikuran at mananampalataya kay Kristo, tanggapin siya bilang sapat at Panginoon tagapagligtas. At siya'y namatay para sa inyo, mahal niya ang sinuman at sinubuo ng Diyos ang kanyang anak upang tayo iligtas. So yun na po ang gospel na aking hayag at libre, wala pong bayad, wala pong bayad, libre po. Kung tanggapin lang po ninyo, maraming salamat sa inyo. Ito yung pagkakataon na tinatawag kayo ng Panginoon. And Christ is calling you to accept Him in your whole life, to be His Lord and Savior, and you will continue to grow and follow Him until the end of your lives. And you will be blessed, and you are blessed from the time that you have received Christ. So yun lang po, maraming salamat. Isyo masya Gadol Elohim. Salamat po ulit sa mga kabaptist dyan, sa mga nanonood dyan, sa mga non-baptist, mga Catholic, mga Muslim pa nga na laging galit sa akin, kasi laging talo siya dito. Maraming salamat, thank you so much, and God bless all of us here, and God bless those who are loving Christ. Sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo na bayan ng Kristo. So dito lang ako po siya, di na ako mapupunta doon sa 1 minute din, I have to go. Thank you ulit, Brother Mark, thank you so much sa iyo, thank you bro, di-debate lang, wala tayong personalan, we are friends, Florasha is my friend. Sa mga ibang mga apologists ng mga Catholic, ay mga friend ko yan, at unless yung iba, galit sa akin talaga. They hated me so much. I don't know why. Yun lang po. Maraming salamat and God bless muli sa atin. Magandang gabi sa atin at magandang araw sa mga sa ibang bansa. Ingat kayo lagi, no? God bless. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako tayo sa ating final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at referensya. 5 minutes, bro. Your time start now. Yan, maraming salamat Mr. Moderator at maraming salamat din Brother James. No, we are still brother in Christ, no. Ito ay usapang kaibigan at walang personalan. Pero I'm sorry Brother James, no, sa advice mo sa amin, parang ikaw dapat ang mag-isip-isip sa mga sinasabi mo, bro, no? Kasi most of the time hindi mo naririnig sarili mo, bro. No, nakakatuwa ka yung sinabi mo ganina na wala doon sa first century. Ang sinabi ko na depende yun sa tanong mo. Ang tanong mo kasi kaganina, sinabi mo sa panahon nung pinili sila, sino sa kanila ang Pope of Rome? Yun ang tanong mo. Sinabi ko wala pa doon kasi nga later na ngayon pinangalanan, no? So medyo wag mong i-twist yung sagot ko sa iyo, bro, no? At aralin mo rin. Pero mga kapatid, dahil sa lumalagablab, no, na nais ni Brother James na sirain ang katotohanan, kahit saan siya umabot. Pumunta na siya sa St. Peter's Basilica daw na tinatag ni Constantine. ano ba ang doon sa, wala ka na bang may tanong, bro, patungkol sa tema? Yun na lang talaga para makagawa ka ng content mo na parang ipalabas mo na kontrahan ng mga sagot. Wag ganun, bro, no? Wag ganun. At mga kapatid, di ko malaman, no?
kung ano yung sinasabi niya, patunayan na naging Bishop of Vatican. Anong Bishop of Vatican? Ang pinag-uusapan natin dito, katungkulan ng Papa sa Roma. Yun ang doon ka mag-focus, huwag kang lumihis. Sa kalilihis mo, dumating ka na sa claim lang ng mga Katoliko. Nung tinanong kita, saan mo nabasa ang referensya yan, na claim lang. Ang dami mo ng, ang dami mong sagot, hindi mo masagot ng diretso, yung tanong ko. No, kung mayroon talagang sinabi sa reference na claim lang ng mga Katoliko na siya na si Pedro naging obispo sa Roma, naging papa sa Roma, yun sana, hindi ka makasagot agad eh. No? Yung wise man daw sabi, hindi na kinakailangan ng maraming tanong yan. Sagot agad kung talagang wise ka. Idaanin mo na lang sa pagpaliwanag, hindi kay, ang dami mong sinasabing claim lang, tapos yung hinanapan ka, saan mo nabasa yung claim lang, wala kang naipakita. Ngayon, tinanong kita, sa Biblia ba, nung nag-claim si Panginoong Jesucristo na siya ang bugtong na anak, siya ang Kristo, tapos yung mga Hudiyo, hindi naniwala sa kanya na claimin niya na siya ang anak ng Diyos, sino sa dalawa ang tama? Yung nag-claim o yung hindi naniwala? Ayaw mong sagutin. Bakit? Ipit ka dun eh. Ipit ka dun. Tandaan natin, ang Bible is moral theology. Nagtuturo sa atin yan ng moral. Nagtuturo sa atin yan ng moral. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Claiming something does not mean it's not true. Kasi si Panginoong Jesucristo nag-claim siya that He is the Son of God. Ibig mo bang sabihin, ang claim ni Kristo, claim lang, hindi totoo? Kung hindi kayo makaka-claim na kayo nga yung pinagkalooban ng Diyos, ng simbahan, ibig sabihin hindi kayo totoo kasi hindi nyo kayang i-claim. Pero bakit kayang i-claim ng Katoliko yan? Kasi totoo kami. We can claim. Whatever we want, we can claim. Pero kung hindi ka makaklaim, sorry to tell, hindi ikaw wala sa iyong katotohanan. Kasi ating Panginoon Jesucristo nagturo. Claim something if it's true. Kaya nga hindi ka makasagot eh. Sino sa dalawang ang mali? Yung nag-claim o yung hindi naniniwala sa claim? O ano sabi mo? Wala yan sa out of topic. Ikaw pa yung kanina pa out of topic. Umabot ka na sa Basilica ni St. Peter ng ginawa daw ni Constantine. Yun bang ating pinapatuanan? Okay, for the last 1 minute mga kapatid, no? I-review niyo yung paliwanag ko kung hindi ba natin napatunayan sa Bible. Tandaan natin, sangayon siya, the term exists because of the reality. Not the reality exists because of the term. So hindi natin nahanapin ang mga termino sa Bible. The reality is there in the Bible. Pinangalanan lang yan o binigyan termino ng simbahan that the Pope was the vicar of Christ and his office is to lead the flock of Christ. Maraming salamat and God bless all. Yun lang, Mr. Moderator. Okay. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Catholic and Baptist mga kapatid sa katawan ni Brother Yesumar and Brother James sa topic na patutunayan na ang katungkulan ng Santo Papa ay biblical ayon sa Biblia at referensya. So mga kapatid, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga manonood at makakapanood pa nito sa nagre-review. Ayan, unahin natin si Brother Yesumar, bro. Salamat ka muna, bro. Yes, bro. At yun, again, maraming salamat unang-una sa Panginoon, no, na ipinagkaloob niya na mangyari ito ngayon. At syempre kay Brother James, alam ko busy itong bata na ito, itong kaibigan natin na ito. At magkakaibigan pa rin kami nito kahit na hindi kami parehas ng pananampalataya at paniniwala. No? Natural lang na magkakasigawan kami pagdating sa tawag dito yung pagpapaliwanagan, pero we're still friends, no? At maraming salamat din sa lahat ng tumutok dito sa Punto por Punto, siyempre sa channel natin Kaabag, at sa channel span ng aking mga mahal na kaibigan, at siyempre sa kay Brother Russia, shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa wala pong humpay na pagtutok po or pagsuporta sa channel ni Brother Russia, no? Suportahan po natin ang Russia TV, subscribe po natin, share natin para marami pang makakakilala sa kanyang gawain, no? Dahil siya po ang nagmo-moderate para po mapag-usapan ang salita ng Diyos. So again, maraming salamat and God bless all. Okay, at dito din tayo kay Brother James. Pasalamat mo na, bro. Nakamute ka, bro? Nandyan pa ba? Wala na siya bro, tinignan ko.
Ayan, wala na. So siguro Russia Iwanan TV na gusto tayo. ring magpasalamat sa ating mga sumusuporta at dito sa ating mga sponsor, mga kapatid. Again, please subscribe yung aming YouTube channel, Russia TV, at yung aking page, Russia TV, mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na ito, si Brother Yesomar at Brother James. At actually, meron akong na-PM kay Brother Yesomar sa bago niyang may hamon na isang pastor. At I hope Sige bro, titingnan ko bro, titingnan ko. magkaanoan sila, mga kapatid. At pwede nyo kung gawin mediator, mga kapatid, kapatid, sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran, sa platform, at syempre sa mga kondisyon ng ating debater. At maraming salamat ulit sa laging pag-imbita sa akin ng punto por punto. Maraming salamat. At yun, ibabalik ko na sa ating yung host natin. Bro, thank you bro. Salamat bro Rush. Ayun.